mag-launch ng ating pong Project Agape 2015. At ang ating pong Project Agape 2015, yung ating church ay magkakaroon po ng sariling building po natin. At tayo po ay sama-sama at tulong-tulong sa biyaya at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, sa Kanyang pag-ibig. Sabi nga po ng ating inawit kanina, hindi tayo pupunta sa Panginoon kung ano yung nakikita natin at kung ano yung nararamdaman natin. Pupunta tayo sa Diyos na may pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi patungkol sa iyo, hindi patungkol sa akin, hindi sa patungkol sa ating problema, at hindi sa patungkol ng ating pangangailangan. Tayo ay lumalapit sa Panginoon na may pananampalataya, patungkol po ito sa Kanya. Patungkol po sa Kanyang mga pangako, patungkol po sa Kanyang ginawa sa atin, at patungkol po sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, patungkol sa problema natin, patungkol sa pangangailangan natin, yun po ay alinlangan. Ikaw ay papunta pa lamang sa tagumpay. You are a child of God. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Tayo po ay hindi papunta sa tagumpay dahil ginawa na ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya tayo po ay maniwala na lamang sa ginawa ng Diyos sa atin. Tanggapin na lamang kung ano yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Kaya nga po kapag nung linikha ng Diyos ang tao, nandyan ang lahat. Ang kailangan lang ay unawain ng tao ang halaman, unawain ng tao ang mga sistema na siyang nalikha sa mundo. Kaya meron tayong technology, meron plano. Lahat ng bagay na yan, mga hayop, mga animals, na kung saan ay pinag-aaralan ng tao, hindi na kumikilos ang Diyos para mamunga ang mangga. Hindi na kumikilos ang Diyos para ang manok ay mag-itlog. Kundi ang lahat ng bagay na yan ay inuunawa lang ng tao. Kaya po, kung ating pong patuloy na uunawain ang kaugnayan natin at relasyon natin sa ating Panginoon na kung saan ang Diyos ay buhay. Persona po siya. Hindi sa katang-isip, hindi sa kwento, hindi sa biglaan. Walang aksidente sa Diyos. Tama po ba? Kung paano ang manok ay nangitlog, hindi po aksidente. Ay, alam, may ngebo niya. Hindi po aksidente yun. Kundi inaasahan mo yun dahil siya po ay inaalagaan mo. Tama po ba yan? Kaya kapag inalagaan natin ang ating kaugnayan at relasyon sa ating Panginoon, kung ano ang Kanyang ginawa at inihanda para sa iyo at para sa akin, na tayo lahat ay mahal ng ating Panginoon sa buhay po natin, ang kailangan lang ay unawain. Hindi na kailangan kumilos ang Diyos para ang Kanyang mga pangako ay magkaroon ng katuparan sa atin. Kundi nandyan lang ng lahat, ang kailangan ay i-release, unleash the life of Christ that is in you already. Greater is He that is in you. Amen po ba? Kaya nga po, understand it, my dear brothers and sisters. Kaya po sa ating pong Project Agape 2015, as we launch it, at hintayin lang po natin ng ating pagla-launch, we need at least, sa lote pa lang po, we need 14 million. Initially, within 1 to 3 months, we need 2.5 billion ang kailangan po natin. So kung may hit po tayo 100 dito, siguro 2 lang po sa atin dito, 3 ay swak na yung 2.5. Amen. Now Karen, mananalo si Karen, meron siya 1 million. Tama? Hindi sa loto. Amen. So, on our own capacity, sino ba ako para makapagbigay ng 1 million? Sino ba ako? Na meron ba akong bahagi sa Agape 2015? Ikaw ay anak ng Diyos. Kung titignan mo ang sarili mo, wala kang magagawa. Pero kung titignan mo kung sino ka kay Kristo bilang anak ng Panginoon, may magagawa ka. Because the life of Christ that is in you, you walk by faith. And faith is not what you see on your hand. Hindi yung kung ano nakikita mo sa mga kamay mo na ito ang pwede mo maibigay. Hindi kung ano yung nakikita mo sa yung physical appearance. Para masabi mo, ito ako, meron akong may part sa iglesia ng Panginoon. Hindi po ganon. We walk by faith according to your understanding. Depende ito sa pangunawa nyo kung sino ang Diyos na siyang tinanggap mo sa buhay mo at kung ano ang pangunawa mo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Iba yung pangunawa sa trabaho, iba yung pangunawa patungkol sa pera dito sa mundo, iba yung pangunawa mo ngayon
sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, whatever. Iba po yung pangunawa doon. Pero po, patungkol po sa Panginoon ay iba rin ang pangunawa natin sa salita ng Diyos. At kung totoo ang pag-aaral, totoo ang trabaho, totoo ang negosyo, totoo ang paghihirap, totoo ang karamdaman, totoo ang mga bagay dito sa mundong ito, mga kapatid, huwag mong i-deny na hindi totoo yan. Yan ay tanggapin natin. Subalit, huwag din natin kalimutan na tanggapin na totoo ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ang kailangan lang ay maunawaan, nasaan ba ang Diyos? Nasaan ba ang pangako niya? His riches, according to His riches, not according to your business, not according to your profession, not according to your title. The Bible says, according to His riches. Ayon sa kanyang kayamanan, hindi sa kayamanan ng mundo. Pastor, paano mangyayari? Magpapaulan ba ang Diyos ng pera? Ng 2 million? Maraming pwedeng gawin ang Diyos na hindi natin sukat akalain. Kung paano, sabi nga po ng isang pangyayari sa bansang Israel, na sila'y walang nang makain, at ang mga anak na ang kinakain ng bansang Israel. At ang hari ay tunay nga pong siya'y nagdalamhati, na gano'n na lamang ang kanyang paghahari at pamamamahala sa bansang Israel. Pero sabi ng propeta, darating ang araw na ang isang takal, no, na langis ay tunay nga po ito'y magiging mura na at ito ay mananagana sa ating bansa. At ang sabi po ng isang kawal o isang kasama ng hari, na opisyal ng hari, ang sabi niya, kahit buksan man ng Diyos ang langit ay walang mangyayari. At ang sabi ng propeta na si Elisha, ang sabi niya, dahil yan ang paniniwala mo, hindi mo matitikman ang kasaganaan na ibibigay ng Diyos. So, sa kanya sariling kaisipan, tunay nga paano mangyayari yun? Sa sarili mong pag-iisip at sa sarili mong pag-iisip, paano mangyayari yun? Tama po ba? Hindi ako nag-aaral. Wala akong pambili. Wala akong damit. Wala akong abilidad. Hindi po ba? So, ganito lang ako. Matanda na ako. So, on your own capacity and mind, talaga namang tayo po ay mahirapan. Tayong lahat ay may kanya-kanyang problema, tayong lahat ay may kanya-kanyang pangangailangan. Paano mo ba ibibigay at voluntary, willingly, ang iyong time, ang iyong pera sa bagay na ito? Sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-anak, o at higit sa lahat sa ating pong iglesia, Project Agape 2015. Kung talagang titingin tayo sa sarili natin, it is impossible. But if we walk by faith, amen, kung ano ang Diyos natin, kung sino siya, at kung ano ang kanyang mga pangako sa buhay natin at doon tayo lalakad, maraming bagay na pwedeng mangyari na hindi mo sukat akalain, and that is supernatural. Amen. Ang supernatural, it is natural. It is not natural, hindi natural. Kaya po sa pangyayari yun, ang mga ketongin ang siyang ginamit ng Diyos. Ang mga ketongin na siyang outcast, nandun sila sa gate. Sila ay itinataboy dahil nakakahawang sakit ang leprosy noon na kanilang paniniwala. Kaya nandun po sila sa labas ng lipunan, nasa labas po ng lungsod. Bilhin mo ketongin, maalaglag lang po rin, daliri na. Maalaglag po rin, kayang ano ito? Balugbog. Tenga. Yung buhok, natural na yan. Kapag naligo ka, 3, 4, ganun. Di ba ba? So, ang Syrians army ay nandoon, o armies ay nandoon sa paligid ng Israel, at sila nagkakaroon ng sanction. Wala silang pinapasok na trade sa Israel. At biruin mo, walang kakayahan ng Israel, at ang leprosy ang ginamit ng Diyos
para ang mga sundalong ito na siyang gustong sumakop sa Israel ang siyang ginamit at sila ay naglaban-laban sa na magkakasanggang laban-laban na bilang magkakasamang sundalo dahil lamang sa paglalakad ng mga ketongin. Yan ay imposible sa mata ng tao, sa mata ng karamihan, sa kaisipan ng tao. Imposible yun. Sino ka ba at sino ba ako? But with God, all things are possible. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung mahalaga ka, mga kapatid, may magagawa ka. Amen. Dahil kung ang mga ibang bagay sa mundo ito ay pinangangalagaan ng mga hayop, mga animals, pinangangalagaan, importante sila. Dahil kung wala sila, ay nagkakaroon ng kaguluhan ng sistema ng environment. Tama po ba? So, ikaw tao, hindi ka insekto. Mas mahalaga ka sa insekto. Mas mahalaga ka sa mga hayop. Mga halaman na sa pinangangalagaan, yung preserve nila, yung endangered species. Ay mahalaga po ang bawat isa. Tama mo ba yan? Kaya po, ang kahalagahan mo, kung hindi ka magpa-participate, magugulo ang iglesia. Dahil importante ka. Kung hindi mo nagampanan ang layunin at kalooban ng Diyos sa buhay mo, apektado kami. Apektado po ang mundo kung bakit nagkakaroon po ng climate change na tinatawag dahil po sa usok na binubuga ng Amerika. Kaya po ang Europe at ang Western country, ang sila pong pinakamalaking share pagdating po sa climate change. Dahil sila po ang number 1 na nagsisira ng ating environment, ang usok na binubuga ng kanilang aircon, binubuga ng kanilang mga sasakyan. At ang mga mahirap na bansa, ang silang naapektuhan, na hindi naman sila ang may kasalanan. Sila, ang maraming porsyentong sila, kaya naman nandoon naman ang kanilang suporta. Okay po ba? Kaya apektado po ang isang lipunan sa isang pamilya, sa isang angkan, kung ang layunin ng Diyos ay hindi mo ginampanan. Apektado po tayo. Apektado ako. Kung hindi ko gagampanan ang aking tungkulin, apektado kayo. Kung ako man ay aalis, ako man ay mag-give up, apektado po kayo, malulungkot kayo. Kaya mahalaga ako sa inyo. Tama mo ba yun? At mahalaga rin kayo sa akin. Ay, importante po ang inyong pagbubo. Importante yung smile nyo sa akin. Amen po ba? Na-encourage po ako, na-inspire ako sa inyo. Tama mo ba yun? Nabubuhayin po ako. Amen. Kaya po kapag wala kayo at kayo hindi naging bahagi, mabibigatan ang gawain ng Diyos. Dahil ang bawat isa ay mahalaga. Dahil ang bawat isa ay mahal ng Diyos at ang bawat isa ay may plano ang Diyos sa buhay niyo. At magagawa niyo ang mga bagay na yan dahil hindi sa inyong sariling lakas, hindi sa inyong sariling kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan at kabutihan at pag-ibig ng Diyos na siya ibinigay niya sa inyo na kailangan mong i-share sa amin. At gagawin mo yan, hindi dahil obligasyon mo. Gagawin mo yan, hindi dahil ganun kalilikha ng Diyos, no? God created you to love you. God created you to care for you. God created you to have a good life in this world. Hindi sakim ang Diyos. Hindi makasarili ang Diyos. Na kaya ka linikha ay para sa ipaglingkuran at sambahin. Hindi po ganoon ang Diyos. Linikha ka para mahalin, linikha ka para bigyan ng magandang buhay. Yan ang gusto ng Diyos at kalingain. Kung ikaw man ay sasamba at ikaw man ay maglilingkod at ibibigay mo ang bahagi mo sa iglesia ito, this Project Agape 2015, yan ay bunga lamang ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo obligasyon, yun ay kusa na ikaw ay tumutugon sa pag-ibig na siyang binigay ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hindi makasarili ng Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Ikaw ay nandito para mahalin. That's why you can do it. You unleash the life of Christ that is in you, my dear brothers and sisters. The life is in you. Everything is already inside in your spirit because you have already accepted Jesus Christ in your life. Tinanggap niyo po mga Panginoon. Ngayon ay nananahan siya sa inyo. Subalit, ang kailangan natin gawin ay yung pong kaluluwa natin ay kailangan ay mabago. Amen po ba? At yun po'y tinatawag ng puso. Puso! Gilas! Puso!
No? Hindi sa laki, no? Hindi sa galing, kundi puso. Yun po. It comes from the heart, my dear brothers and sisters. Yun ang kailangan nating mabago sa buhay natin. In order the Spirit that is within us, the power, the miracle, the wisdom of God that is in you will be released. Kasi hindi ho pwedeng dumaan ang Espiritu na lalampasan niya ang soul. Kailangan mo na dumaan ang Espiritu sa kaluluwa at ang kaluluwa ay pupunta sa flesh, sa laman. Okay ba? Kaya hindi tayo kailangan ma-born again. Minsan lang ang born again. Amen? Hindi po 10 beses mo tatanggapin ng Panginoon. Hello? Isa lang ang Diyos na dapat mong tanggapin. Tama mo ba yan? Amen? Isang Diyos lang. Kaya po kapag ang ating kaluluwa na bago, renewing our mind, na tanto at natuon ang ating isip at puso sa ating Panginoong Jesus, sa buhay po natin, tuloy nga po, there will be a manifestation in our lives. Amen po ba? And that is only by faith. Amen po ba? Sa mamagitan lamang ng pananampalataya para ang mga pangako ng Diyos na mga imposible sa tao pero posible sa Diyos, mangyayari yan at mararanasan natin na physical sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagbubunga ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay patungkol sa pag-ibig, patungkol sa kabutihan, patungkol sa mga pangako ng Diyos. At kapag yan ang patuloy nating binagbubulay sa ating isip at puso ang salita ng Panginoon, ito ay nagbubunga ng pananampalataya. At ang pananampalataya, tanging pananampalataya lamang ang siyang pwedeng gamitin natin para ang kabutihan at mga pangako ng Diyos na hindi gawa ng tao, na hindi mo gawa, kundi gawa ng Diyos, mararanasan yan ay tanging ang pananampalataya lang ang pwede natin gamitin. Hello? Wala nang iba pa. Amen? Hindi sa mamagitan ng tao, hindi sa mamagitan ng anumang bagay, it is only through faith. Sa mamagitan lamang po ng pananampalataya. Pero maraming panahon na kung saan ay iniisip natin ay kung ano yung pwedeng gawin natin para yung pangako ng Diyos ay maranasan natin. Hindi po pwede yun. Hindi pwedeng gamitin ang cellphone na plastic na laruan para makuha mo yung signal ng smart, globe, at sun. Okay ba? O sasabihin natin ba, nasaan yung gamitin natin. Nasaan yung signal kung gagamitin mo yung mic? Nasaan yung signal ng sun? Hindi pwedeng gamitin ang mikropono para mahagap mo yung signal ng telephone. Ang kailangan mo ay cellphone. Ang tamang gadget, ang tamang gamit para yung signal na hindi mo nakikita ay iyong maranasan. Iyong makuha. Tama mo ba yan? Amen? So, huwag mong ipilit ang gusto mo. Dahil ginugulo natin ang sistema na siyang naka-arrange na nandyan na. Kaya huwag natin sabihin sa telecom, ganyan naman ang service nyo. Wala kayong signal. Gamit mo, mikropono. Signal. Hindi pwede yun. Amen po ba? Kundi kailangan cellphone ang gamitin mo para yung hindi nakikita ng natural na mata ay yung makita sa mamagitan ng tamang paggamit ng gadget. Tama mo ba yan? Kaya po, it is only by faith. Kaya maraming mga Kristiyanong frustrated. Maraming mga Kristiyanong nasaan ang pangako ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyanong gawin na lang nila ang gusto nila para maranasan ang pangako ng Diyos. At sasabihin natin, binless ako ni Lord. Mabuti ang Diyos dahil nagtagumpay ako. Hindi po. Kadalasan ng anumang tagumpay sa atin at sa tagumpay ko, karamihan ito ay sa aking sariling gusto at sariling pasya. Because if it is from God, it is supernatural. It is beyond your capacity. Hindi mo sukat akalain nangyari.
Kaya po yung pagiging born again, that is supernatural. Hindi mo sukat akalain, nagbago ka na hindi mo naman pinili at inobliga ang sarili mo para magbago. Pero nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. And that is from God, and not from religion, not from man. Hindi galing sa tao, hindi galing sa reliyon, at hindi galing kanino man, kundi ito'y galing sa Diyos na meron kang naranasan na hindi mo naranasan sa maraming bagay sa mundo nila. And that is supernatural. Kaya magpatuloy daw tayo sa pananampalataya. Pero ang nangyari po sa atin, nagpatuloy tayo sa sariling gusto natin. Sa sariling kalooban natin. Kaya yung sinasabi ng pangako ng Panginoon, nasaan ng Diyos? Ang totoo, ang Diyos ay hindi niya tayo iniwan. Lininin lang tayo ng dyablo. Naparito siya para magnakaw, para magsira. Subalit nandito tayo ngayon, mga kapatid. Amen po ba? Na nakakapag-aral ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga po, my dear brothers and sisters, na ating napag-aralan, the mystery of the Bible, mapalad ka na ito'y naiintindihan mo. Bakit mo naunawaan the mystery of the Word of God? Because you have the mind of Christ in you, that you have accepted Jesus Christ. Di mo ba nagdadalawang isip tayo kung minsan na tayo ngayon ay Kristiyano? Because we have our own mind. Meron tayong sariling kakayahan na mag-isip. Meron tayong sariling kakayahan na magplano. Meron tayong sariling kakayahan na umunawa. But you can understand also that things comes from God. Ito ba yung sa Diyos o sa tao? Dati wala tayong pakialam. Basta gawa lang tayo ng gawa. But now we are born again Christian. You have now two minds. Your own mind and you have the mind of Christ in you. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ang sabi niya, as the scripture say, who can know what is on the Lord's mind? No, hindi natin kayang isipin at arukin kung ang sarili nating pag-iisip na para malaman natin kung anong pag-iisip ng Diyos. Who is able to give Him advice? Sinong kailangan, sinong magbibigay ng advice sa Kanya? But we have been Christ's way of thinking. That is ARB. Sa King James Version, sabi niya, you have the mind of Christ. Kaya nga po, malalaman mo ang misteryo ng salita ng Panginoon kung anong iniisip niya. Why? Because you have the mind of Christ in you. Unleash the life of Christ that is in you. Amen? Amen? At para ang makaligpugsa ang kaluluwa ng Espiritong nasa atin ngayon ay tinanggap natin sa Panginoon. Ito ay kailangan ang salita ng Diyos at patuloy na maitanim sa ating puso at isipan. Amen po ba? And you will know the mind of Christ. Okay ba? And you know all things. Sabi nga ng 1 John chapter 2 verse 20. In your spirit, you know everything. In your spirit, you know everything. You can see the things that is not unseen. Makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng natural na mata. Because you have the life of Christ that is in you. Amen? You are anointed one. You have the anointed one. The Holy One, it is in you. Tinanggap mo ang Panginoon. Kaya alam mo ang lahat. Kaya lamang hindi ito nagmamanifest at hindi mo na-experience dahil may humahad lang ang sarili nating pag-iisip. Ang sarili nating pangunawa. Ang sarili nating kalooban. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos upang sa ganoon, madaig ng salita ng Diyos ang sarili nating kalooban at sarili nating pangunawa. And that is our soul. Yun ang ating kaluluwa sa buhay natin. Okay ba? Amen? Kaya po, the Word of God is our life. Ang salita ng Diyos ang siyang ating buhay. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ang siyang lahat-lahat sa buhay natin. Kung nasaan ang ating kayamanan, ay nandoon ang ating puso. Amen? Ang salita ng Diyos ay ito ay nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Pastor, paano naman yung pera? Paano naman yung pag-aari? Paano naman yung kayamanan? Yan po isang bahagi lamang sa kabuuan ng buhay. Mahalaga po ang pera, mahalaga po ang titulo, mahalaga po ang mabuting gawa, pero yun ay maliit na bagay
Sa kabuuan ng buhay, ang pinakapangunahing sa buhay natin ay ang Diyos. Amen po ba? Na siya may likha ng langit at lupa. At ang Panginoon ay nakapagbibigay siya ng lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? So hindi mo yan pangunahin. Kaya kahit marami tayong pera, marami tayong ari-ariya, marami tayong titulo, marami tayong nagagawa, hindi natin pwedeng pagmalakihan dahil po kung walang hangin, walang kwenta ang lahat ng bagay niya. Wala kang hangin na malalanghap. Tama po ba yan? Kahit anumang titulo ka, anuman ang sitwasyon mo, kung walang hangin, walang halaga yan. Dahil ang mga bagay na yan ay mahalaga nga, pero yan ay hindi siyang pangunahin sa buhay natin. Okay po ba? And God can supply all our needs. That's why He is everything to us. Amen? His Word is our life because the Word of God ang siyang representative ng Diyos na hindi natin nakikita sa buhay natin. Amen po ba? Okay? Kaya sabi po, ay kaya mo naman bumili ng hangin. Pero iba pa rin yung fresh air. Di ba? Kaya nga tayo po yung pumupunta ng Baguio, pumupunta ng beach. No? Kasi iba yung fresh air. Iba yung mula sa Diyos. Amen? Oh, iba po yung mula sa ating Panginoon. Kaya po ang kanyang mga salita ay siyang maging pangunahin sa buhay natin. At kapag ang salita ng Panginoon ang siyang naging pangunahin sa buhay natin, tunay nga po, lahat ay susunod na sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, ang lahat ng bagay ay nalika sa mamamagitan lamang ng salita ng Diyos. And God said, let there be light. Sinabi lang ng Diyos at nagkaroon ng liwanag. And God said, let there be heaven. Nagkaroon nga ng langit nung nagsalita lamang ang Diyos. Dahil lamang sa kanyang mga salita, nalikha ang lahat ng bagay na siyang kailangan ng tao. And that is the power of the Word of God. Amen? But by His Word, hindi kayang gawin ng tao ito. But by His Word, nagkaroon ng halaman, nagkaroon po ng damo ang mundo ito. By His Word. And then meron nga pong centurion na siyang isang captain. Nagkaroon ng sakit ang kanyang sundalo. At lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, malubha po karamdaman ng aking sundalo. Pwede niyo ba siyang pagalingin? At ang sabi ng Panginoon, tara, punta tayo sa bahay mo. Subalit ang sabi ng sundalo, ng kanyang mensahero, sabi niya, hindi na po kailangan na pumunta kayo sa bahay. Sabihin mo lang, ang salita mo, siya ay gagaling. Kung paano nga ako'y kapitan, sumusunod sa salita ko, ang batalyon, kaya niyo po rin utusan ang sakit sa mamagitan ninyong salita at siya'y gagaling. At ang sabi ng Panginoon, nakamamangha ang iyong pananampalataya. Na siya'y naniniwala sa Diyos sa kanyang sasabihin at gagaling ang tao. That's why, my dear brothers and sisters, His words is our treasure. His word is our life. Amen. Diba? Hallelujah! So, mahalaga ang salita ng Panginoon at pag-aaralan pa po natin sa may ibang panahon, hindi na kailangan ng himala, hindi na kailangan na makita mo ng dalawang mata. Totoo ang Diyos, no? By His word, totoo na ang Diyos. Hindi na kailangan na bumaba ang hell, totoo ang Diyos, no? Sa mamagitan lang kanyang salita, totoo at buhay ang Diyos na siyang sinasamba po natin sa buhay natin. Amen! Hallelujah! Yun po kami pumunta ng Bindoy, Negros Oriental. At kung saan po kami tumuloy. Yun po'y malapit sa Bindoy. Sa Bindoy. Alam niyo po, hindi na kami nag-hotel. Kami in-accommodate, aircon, meron po kaming beddings, isinupply ang lahat ng kailangan po namin. Dahil lamang po sa sinabi ni Mayor ng Bindoy. So meron pong caretaker doon, at sinabi po ng pastora po natin doon na mayroong kaugnayan sa mayor, sa Bindoy Municipality. Dahil sinabi ni Mayor, kami yung accommodate, no? Sindi mo yung aircon, bigyan mo kami ng kama, ng malambot, no? Hindi po ordinaryo, talaga pong napakaganda ng aming accommodation at libre dahil sinabi ni Mayor. Hindi man pumunta si Mayor doon, no? At kami nag-request po ng upuan dahil kami po yung nag-gathering, kailangan namin ng upuan. At yan po, ang caretaker na sinusweldohan ng munisipyo na hindi kami nagsusweldo, hindi kami nagbibigay ng pera sa kanya. Pero dahil sinabi ni Mayor na wala man si Mayor, sumusunod yung janitor, yung caretaker. Mayor lang po yun. Amen po ba? Paano pa ang Diyos?
Pero kung wala pong relasyon ang ating pastora doon sa mayor, impormasyon lang ang kanyang sasabihin. Kaalaman lang ang kanyang sasabihin kung walang relasyon. But because they have the relationship, confident ang pastora natin. Sinabi ni Mayor, punta kami dito, i-accommodate nyo kami. Confident po siya. Dahil meron siyang relasyon. Kaya kung wala tayong matlalim na kaugnayan sa salita ng Panginoon, kahit sabihin natin in Jesus' name, kahit sabihin natin, and my God shall supply all my needs. But if you have no intimacy, if you have no close relationship with God, with His Word, talagang nga pong walang saysay ang mga salitang yan na siyang sinasabi mo na kahit ito ay salita ng Diyos. Tama mo ba yan? Kaya kahit sabihin ko kung sinabi ni President Noynoy Aquino, di kayo maniniwala sa akin dahil wala naman ako relasyon sa kanya. Amen po ba? Amen. Pero kung sasabihin ko, sinabi ni Sir Noy na siyang school director ng YBS natin, maniniwala kayo dahil girlfriend ko siya. Dati, ex-girlfriend. Ngayon, asawa ko na. Di ba? Maniniwala kayo because we have a relationship. A Mayor Pamituan, somehow meron kaming relationship. So, nandoon po. Meron pong ipin dahil meron kaugnayan. Kahit wala siya at pwede kong sabihin dahil po meron akong kaugnayan. Tama mo kayo? Kaya nga po kapag wala tayong kaugnayan sa sinasabi ng salita ng Panginoon, wala tayong talagang tamang pangunawa. Kahit anumang sabihin natin na salita ng Panginoon, wala epek ito. That's why we need to have understanding, intimacy with the Word of God so that it will have an effect in our lives. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po, my dear brothers and sisters, the Word of God is very important in our lives. Amen po ba? At wala pong magic dito, walang aksidente. Kung paano sa negosyo, sa pag-aaral, hindi po yan biglaan. Tama po yan? Pinagtatrabahuan yan. Tama? So, ganun din po. Ang binhi ng salita ng Panginoon ay kailangan nandun yung commitment natin, nandun yung disiplina natin. Alagaan natin ang salita ng Panginoon sa isip at puso po natin. Amen? So, kung hindi natin inalagaan kung paano tayo conscious sa ating mga kinakain, inaalam natin ang ating kinakain, higit tayong conscious nawa sa salita ng Panginoon. Kung sa problema, sa karamdaman, sa kahirapan, conscious tayo, prevention, tama po yan. Pero huwag natin pong kalimutan na higit na tayo ay magsumentro sa sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang salita ng Diyos ay nakahigit sa lahat ng bagay sa buhay natin. Maging conscious po tayo. Maging aware tayo. Maging sentro ng ating puso at isipan. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Kaya kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon at nagkikipag-ugnayan sa Diyos, kung ang problema mo, sinasabi mo, at kung ang mga nararamdaman mo, sinasabi mo, pinaniniwalaan mo ang problema kesa yung ginawa ng Diyos sa iyo. That is already doubt. Tama po ba yan? Kaya po kailangan nating alamin ang salita ng Panginoon. The Word of God is very important. Amen. At ang sagot ng salita ng Panginoon ay nandyan lagi sa buhay natin. Kaya yung pong bata na siya nagtatanong, bakit hinahayaan ng Diyos na malulong sa droga ang mga bata? Bakit hinahayaan ng Diyos na malulong sa prostitution ng mga bata? Ang sagot po doon, hindi po iyak. Ang sagot po doon, hindi yan gusto ng Diyos. Hindi inaalaw ng Diyos na mangyari yan sa tao. Amen. Hindi gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos to have a great life in this world. For I know the plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. That is the will of God. It is not the will of God na ang tao ay mapawara-wara. At lalo-lalo na mga bata sa mga bagay na yun. Yan ay ginusto ng magulang. Yan ay ginusto ng tao. Dahil ang mundo ito ay binigay ng Diyos sa tao. Tayo ang siyang may karapatan sa mundo ito. Tayo ang siyang may control sa mundo ito na ibinigay ng Diyos. Pastor, paano yung control ng Diyos? Yung control ng Diyos ay binigay sa iyo sa mundo ito. Kaya hindi pwedeng sirain ng Diyos yung kanyang ibinigay at ang kanyang salita. Sa iyo na ang mundo. Ito'y pamamalahan mo. I created you. We are created in His own image.
Kaya po nangyayari ang gusto ng tao. Kahit masama ito, nangyayari. Dahil ang tao ang may karapatan sa mundo nito. Nasaan ang Diyos? Hindi siya pwedeng makialam. Dahil kapag nakialam siya sa mundo ito, pinakialaman niya ang sarili niyang salita. Tama mo yun? Nandiyan mo tayo? Kapag binigay mo na, ikaw na mamahala nito. Makialam ko. Kaya makialam ko pa. Binigay mo na ako. Di ba? Naayon ka? Tayong ay tayo bandang huli, sisisihin natin ang Diyos. Tama mo ba? Kaya, anumang mangyayari sa mundo nito, ito ay ginusto ng tao kung bakit nangyari. Okay? Kung paano ang bansang Pilipinas, listen, a sovereign nation. Ang bansang Pilipinas ay sovereign. Ang Diyos ay sovereign. Okay? Walang pwedeng makialam sa bansa natin na kahit China pa yan. Hindi siya pwedeng pumasok sa atin because we are in control in our own nation. Okay? Ganun din po ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng pakialamin. Dahil He is a powerful and a sovereign God. Hindi natin siya pwedeng utusan sa gusto natin. Tama? Because He is a sovereign God and our nation is a sovereign nation. Walang pwedeng dumikta na bansa sa bansa natin. Dahil ito ay sarili nating control ang bansa natin. Pero hindi kontrolado ng bansa ang lahat ng tao. May sarili kayong pasya kung ano gusto mo mangyari sa buhay mo sa bansang Pilipinas. Okay na ba? Hindi diktador ang ating bansa. But it is a sovereign nation. Our nation controls our nation. O control our nation. Okay ba ba? Are you listening? Pero hindi niya tayo kontrolado kung ano yung gusto niya ang siyang gagawin natin. Kundi kung ano ang gusto natin ay gagawin natin. Amen? Pero may batas na siyang magbibigay ng order. Kaya mayroon tayong constitution. Okay ba? May batas. Amen. Kaya gayon po ang nangyari. Ang tao ang siyang may gusto kung bakit lumalala ang buhay ng tao. Pero meron ka rin pasya kung gusto mong ang Diyos ay kumontrol sa buhay mo. Yan, pasya mo yan sa buhay mo. Okay ba? Kung gusto mo na hindi ang sarili mong gusto ang mangyari, hindi ang gusto mong kalooban at plano sa buhay mo dahil ito ay hindi ka nakatitiyak sa buhay mo, pwede kang magpasya na ang Diyos ang siyang kumontrol sa iyo. At yan ay kapasyahan mo at ang Diyos ay kikilos at gagawa sa buhay mo dahil dinesisyon mo na ang Diyos ang siyang mamahala at kumontrol sa buhay. Okay ba? So, hindi pwedeng kumilos ang Diyos kung wala ang desisyon mo. Hindi rin pwedeng kumilos ang diablo kung wala ang desisyon mo. Ikaw ay may sariling kapasyahan. You have own free will. Okay ba? Pero, ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay buhay na ganap at buhay na kasiyasiyan. Bago pa magkasala ang tao, binigyan na ng Diyos na solusyon. At tanong ng karamihan, alam ng mga Diyos na magkakasala ito? Yes, alam niya. Pero bago pa magkasala ang tao, pinili na ng Diyos si Kristo na siyang magliligtas sa tao. At wala ni isa man na layunin ng Panginoon, sabi nga ng 1 Peter, ni isa man ay mapahamak. O hindi kalooban ng Diyos, ni isa ay mapahamak. Bakit napapahamak ang tao? Dahil ginusto ng tao. Pero ang gusto ng Panginoon para sa iyo ay buhay na ganap at buhay na kasiyasiyan. Yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Okay ba? At nasa pasya mo yan.
Amen? Kaya po, may sagot po ang salita ng Panginoon. Kung meron tayong katanungan sa buhay natin, meron tayong kailangan sa buhay natin, ang salita ng Panginoon ay may sagot. Kung wala man ngayon na sagot sa iyong katanungan, baka bukas, baka makalawa ay meron ng kasagutan. Dahil ang salita ng Panginoon, sabi niya, kapag may katanungan, dapat ito ay sagutin. At buhay ang mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Kung noon walang sagot sa cellphone, walang sagot sa wireless, walang sagot sa baka lilipad, walang sagot. Pero dumaan ang maraming panahon sa pag-aaral, may naging kasagutan ang tanong ng tao. Amen po ba? Praise God. Kaya, purihin ang Panginoon, my dear brothers and sisters, na kung saan po ang Panginoon ay nandyan siya. Hindi Kanya iniwan at hindi Kanya pinabayaan. Kaya ang mga batang yan, nasa lansangan, na kung saan ay apektado sila dahil sa desisyon ng tao, sa desisyon ng magulang, desisyon ng gobyerno, ano man desisyon, o desisyon naman natin, apektado po ang maraming mga tao. Kaya mahalaga ang bawat isa sa atin. Mahalaga ang desisyon mo na gagawin. At ang kapag desisyon natin ng Panginoon ang siya kumokontrol sa atin, makakayanan po natin matulungan ng maraming mga tao, not by might, hindi sa iyong sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos na siyang dumadalay sa iyo kung bakit mo magagawang abutin ang maraming mga tao na hindi mo kayang abutin sa sarili mong kakayahan. Amen. Kaya mahalaga po tayo to preach the gospel, to preach the good news. Okay mo ba? Amen? Palapanan natin ang dakilang Diyos sa buhay. Amen! Hallelujah! Kaya po may sagot po ang lahat ng bagay. Amen? Okay. So, purihin ba ang Panginoon? Wala akong nakalimutan? Maestro Edwin Basa. Now, tignan natin ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Introduction pa lang yun. Bigyan niyo 10 minutes. Sa susunod na lang. Proverbs chapter 4 verse 20. Ang sabi niya, sige. Don't let them out of your sight. Never stop thinking about the words of God. No? These words are the secret of life and health to all who discover them. Okay? Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Okay ba? So, kung conscious tayo sa kinakain natin long life, tunay nga pong nagbibigay ng long life yan. No? Conscious sa pagkain. Pero tingnan nyo, naalala ko yung verse 10. Tingnan mo nga. Verse 10, the words of God gives you also long life. Tama? Verse 10? Tingnan mo. Oh, long time. No? So, son, listen to me. Do what I say, and you will live a long time. Totoo yung pagkain, magbibigay ng long life yan. Conscious tayo. Pero walang iigit sa salita ng Panginoon, maging conscious tayo na lagi natin itong iisipin, it will give you more life, long life. Okay ba? Amen. Now, as we start, verse 23, sabi niya, your thoughts control your life. So kung ano yung ating pangunawa, yun ang ko-control sa buhay natin. Okay? Amen po ba? So, our heart is very important. Not the physical heart, but the things that we see. Amen. Mga bagay na ating nakikita na hindi natural ng mata, kundi nakikita ng puso at nakikita ng ating pangunawa. Our heart. It is not the physical heart, but the heart that is in your soul, the heart that is in your spirit. Okay po ba? Now, yun ang talagang kumokontrol sa atin. Okay. Kapag sinabi ko pong bahay, that is a word. Yan ay salita. House. Bahay. Kapag sinabi ko yung word na bahay, it transmits thoughts. Tama mo ba yan? Kapag sinabi kong apple, it transmits thoughts. Okay? Kapag sinabi kong dog, it transmits thoughts. Ano ibig sabihin dito?
Kapag sinabi kong dog, iba-ibang klaseng dog ang iniisip niya. Merong chichu, merong chihuahua, merong askal, merong brown, merong green. That is thoughts. Yun po yung thoughts. Okay? Tama po yan? Kapag sinabi kong bahay, iba-iba yung nakikita nating bahay. Pwedeng gabon niya, uling gabon niya yung balay. Tama? Pwedeng kubo uling kubo yung balay. Isang salita na narinig natin, pero iba-iba ang ating nakikita dahil yun ang siyang nakaprograma sa iyong puso. Dahil yun ay araw-araw na ginagawa mo, araw-araw ay nakikita mo, yun ngayon ang siyang naitatanim sa isip at puso mo. Tama mo yan? Kaya kapag sinabi kong apple, it-transmit thoughts again. Pabilin mo, red, green. Tama mo yan? Malutong, luma. No? Dahil yun ang siyang naranasan mo. Okay ba? Kaya iba-ibang interpretasyon na mangyayari nun. Tama? Sa iba, yung mataba, sexy. Yung iba naman, di ba? Lion shape, Pero yung iba ngayon, di ba? Six bang. Hindi sila pwedeng pumayat, di ba? May trabaho sila. Tama mo ba yan? Di ba? Iba-ibang interpretasyon. Are you listening? Yes. Kaya po, ang kailangan ay mabago ang pag-iisip, ang thoughts. Kapag hindi na bago po yan, magkakagulo tayo, kaya nga po kanya-kanya tayo. Tama mo yan? Okay? Kapag hindi na bago yan, kahit masaya, sa iba, sa'yo malungkot dahil iba ang karanasan mo, iba yung unawa mo. Okay mo ba? Tama mo yan? Kaya kung sasabihin ko sa inyo, explain mo sa akin kung anong klaseng meron kang bahay. Pwede niyang i-explain kahit hindi natin nakikita. Meron akong 3 kwarto, meron akong kusina na napakaliit, meron akong isang banyo. So kahit hindi natin nakikita, dahil nakikita niya sa kanyang isip at kapuso, in your thoughts, ay pwede niyang i-explain, pwede niyang sabihin. At pwede niyang i-explain na malungkot siya, o pwede niyang i-explain niya, siya'y masaya. Pero sa iba, masaya siya dahil iba yung kanyang karanasan. Pero parehong bahay yan. Iba ang pangunawa. Okay po ba? Amen. Kaya po sa iba, malaking problema. Sa iba naman ay maliit na problema. Because your life controls your thoughts. Hindi kinokontrol ng tao ang palabas. Ang kumukontrol sa iyo ay yung nasa loob mo. Kaya po kailangan mabago ang nasa loob natin. At ang magbabago lamang ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? And everything that you understand about this world, ang mga bagay na siya naunawaan natin sa mundo ito, lahat is subject to change. Kaya po walang stability in this world, walang stable sa tao. Dahil ang kanyang naunawaan, subject to change. Everything is temporary. Kaya kailangan niyang i-preserve ang lahat ng bagay sa kanyang sarili dahil yun ang kanyang understanding, yun ang kanyang pangunawa. Kaya maraming mga taong selfish, maraming mga taong makasarili because yun ang kanyang pinaghuhugutan ng kanyang saya at ng kanyang security in life. Naunawa naman mo natin? Hallelujah. Okay mo ba? So, kailangan yun po ang mabago. Ang mundo ay nagbabago. Kaya nga, 5 to 10 years, pwedeng mabago lahat ng bagay. Hindi niyo po. Dati, papel ang ginagamit natin pang grocery, tama? Tapos naging plastic. After 10 years, sabi ng gobyerno, hindi na pwedeng plastic dahil nakakasira ng environment. Bumabaha. Dati, ang sabi kailangan mag-plastic tayo, malista tayo sa papel. Okay mo ba? Hello?
Pero ngayon, nagbalik na naman tayo sa papel. Dahil inalis natin ang papel dahil nagsisira daw ng mga halaman dahil ang papel ay nanggagaling sa halaman. So, sinisira ang mundo dahil sa papel. Kaya nag-plastic tayo. Ngayon, bumalik na naman tayo sa papel dahil nakakasira to. Everything subject to change. Yung constitution, yung bansa, dating tama ngayon, after 10 years, mali na yung tama sa panahon natin. That is world system. Ngayon ininom mo, maganda sa katawan mo. Pero after 10 years, masama sa katawan mo pala yan. Dahil sa pag-aaral. Ayan ba tayo? Amen po ba? Dati ang exercise daw, napakaganda, nagbubuhat ka ng bakal. Pero ngayon, mayroong mga siyensya na nagsasabing kailangan magaan lamang ang iyong pag-exercise. Huwag mong pahirapin ang iyong katawan. Kaya kailangan Tai Chi. Di ba? Oh, di ba? Oh. Stretching lang, di ba? Tama. After 5 years, after 10 years, bago. Everything is subject to change in this world. That's why, if your understanding is only in this world, you are not peaceful. Hindi tayo makakalit. Everything is temporary. Everything is subject to change. But the words of God is permanent. It is eternal, now and forever. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya kailangan mabago ang ating pag-iisip, ang ating pangunawa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Kaya lagi ka masaya, lagi kang empowered because His words never change. Amen po ba? Kaya po napakahalaga po ng salita ng Panginoon sa buhay natin. And problem comes. Tribulation in this world cannot be eradicated. Hindi pwedeng alisin yan. Amen? Hindi pwedeng alisin yan. Pero, ang sabi ng Bible, all things work together for good. Problem can be turned to blessing. Failure can be turned to success. And that is the words of God. Yan ang salita ng Diyos. But the word system, sabi niya, you are a failure, you will remain faithful. Or you will remain failure. Ganun ang sabi ng salita ng mundo. Sa mundo, kailangan ang kabutihan, kailangan ang sipag, katsagaan. Tama po yan, tama. Kailangan yan sa mundo. Kapag nagkasala ka, may kabayaran ang kasalanan sa mundo ito. Pero sa kaugnayan natin sa Diyos, ang pananampalataya lang ang kailangan. At sa magitan ng Panginoon, makakapag-recover tayo kung meron tayong failure. Because He is our source. Amen? At kung sa sipag mo, tiyaga mo, napapagod ka, makapagal pa yung mag-gobra. Di ba? Oh. Kahit naka-aircon ka, pagod ka. Hello? Huh? Kahit nakakumpulan yung security, napapagod yan. Ha? Oh. Meron pong matanda doon sa isang baryo, sabi niya, may nagtanong pala sa kanya, sabi niya, buti ka pa tayo, wala kang trabaho. Pag-gising mo lang sa umaga, nakaupo, nagkakape. Ninano ka, ano? Eh, baka kapag ginisip? Mas mapagaling ginisip? Di mo ba? Are you there? Oh. Napapagod po tayo sa mundong ito. But if God is our strength, God is our source. Amen. My yoke is easy and my burden is light. Amen po ba? Yan ang sabi ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya sama-sama tayo magtulungan at wala pong mabilisan po dito sa salita ng Panginoon. Hindi wala pong shortcut. Sa negosyo walang shortcut. Ha? Sa pagtatanim walang shortcut. Sa pag-aaral walang shortcut. Sa salita ng Panginoon ay wala din pong shortcut. Amen? Kaya hindi po yung 30 minutes, 20 minutes, okay na. No. Hindi po ganoon ang salita ng Panginoon. Kailangan bulay-bulayan natin, araw-gabi, alagaan natin, pagtiyagaan natin. Sabi nga ng Luke chapter 8, verse 15, pagtiyagaan mo, alagaan ang salita ng Diyos sa puso mo. There must be patience. Amen po ba? Na siyang ating pong aalagaan sa isip natin. In your heart, in your thoughts. Amen po ba?
Kaya everything, di ba ba? Sa Chinese, ang crisis is success. Iba yung pananaw nila. Kaya po, hindi kayang unawain ng lahat ng taong yan, pero sa magitan ng salita ng Panginoon, pwede tayong magiging iisa at magkakaroon ng opportunity to understand everything because God is a God of people. Ang Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi para lang sa isang bansa, kundi para sa lahat ng tao. At ang salita ng Panginoon hindi po sa pasamantala. Hindi lang siya ngayon, bukas, hindi siya. Siya ngayon at magpakailanman.